Kay naatay kuan ha, kining open forum. Tawag kog backup kay niya mapildi ko ninyo sa katarungan ba, may nang nakoy backup. Unya pa na. Ari sa ta, focus sa atong an. Unya pa ang blessing after mga 1 o'clock siguro ang blessing. O man sa paniudto pa ang blessing. Ay mo kabalaka kay gamay-gamay ra bitaw mo. Maatiman ra day mo ato sa opisina. So giawhag tanan kung naamoy mga papel, isuwat inyong mga pangutana. Kung kinsay mo unang pangutana person, asi unahon na to bro, katong ipanagaan mo papel sa ubos. Anya, anay pangutana? Pwede po mangutana personal. Awal kay gisulat, Brad. Good morning. Nalang ko ipangutana. Okay. Hello bro, excuse bro ha. Ang pagpangutana, pahibaw ka kinsa ka, taga-asa niya. Then, ang pangutana kinahanglan nga related lang sa exorcism, ha? Okay. Direct to the point. Wala na, dili na yung magsaysay ka sa imong kaagi. Direkta, Brad, ngano man nga na? Okay. Ako dahil si Rene Sulueta, taga-Kalapi. Akong pangutana, with regards ni sa, consider ba ni nga superstition, kay katong diha ko pagkamatay sa akong lula, diha ko atong orasa, ya akong nahibaw-an nga dili ka pwede mo gawas, dili mo pwede biyaan ang katong patay within 2 hours. Kay nangawa man sila, ako ra may nabilin kauban na akong lula. Superstition ba to siya akong ibuhat niya nangadji ko? Ang tubag, yes. Superstitious yun nagyapon. Unsa may scientific explanation nganong bawal man biyaan ang patay. Walay tubag ang siyensya ana. So ang atong pagtuong Katoliko god, faith and reason, dili mo contradict sa science. Although limited man ang science, mao na nga ninglabaw ang faith sa siyensya. Pero wa na magpasabot nga kanang isalikway na to ang siyensya. Karon ang unang pangutana ana, unsa may scientific explanation nganong dili pwede biyaan ang namatay. Ikaduhang pangutana pod ana, unsa man po'y theological explanation, meaning unsa may explanation kabahin sa atong pagtuo nganong dili kanang biyaan ang patay. Gitudlo ba na ni Kristo? Mabasa ba na sa Biblia? Naabay mga dokumento sa simbahan nga gidili na? Wala. Superstition. O ito bag. So na pa yung pangutana, personal. Nay pangutana, Brad. Nganong naa may yawa o nganong gigama sila sa Ginoo? Nice nga pangutana, no? Nganong naayawa o nganong gigama sa Ginoo. Ang unang pangutana, nganong naayawa, saktor nga pangutana. Pero kanang pangutana nga nganong gigama sila sa Ginoo, sayop na ron nga pangutana. Mao na nga ato nang i-correct. So, arita sa Catechism of the Catholic Church, kabahin sa pagkapukan sa mga anghel, the fall of angels. Mao sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 391, mao ning gingon, the Church teaches that Satan was at first a good angel made by God. The devil and the other demons were indeed created naturally good by God, but they became evil by their own doing. So, ang mga demonyo di ay ang yawa o ang mga demonyo, the devil, kanang termino nga devil, referido na ni Satanas. Kanang demons sa iyang mga minions. Mao na nga, say kalayinan sa devil o kanang demons, ang mga demons mao nang sumusunod ni Lucifer, mga anghel nga ning sunod ni Lucifer o ni Satanas. The devil and the other demons were indeed created naturally good by God. So, gibuhat sila sa Dios nga maayo ug matarong. Wala gyud magbuhat ang Dios kanila og dautan. But they became evil by their own doing. Nahimo silang dautan tungod sa ilang personal nga desisyon. So, unsa may desisyon nila og matod pa dire sa Katekisa sa paragraph 392, Scripture speaks of a sin of these angels. This fall consists the free choice of this created spirit who radically and irrevocably rejected God and His reign.
So kini di ang mga anghel nganong ning rebelde sila tungod kay ilang gisalikway ang paghari sa Dios. Di sila gustong mudawat sa paghari sa Dios. Unya og atong basahon sa Biblia, Hebreo 1:6, ang tanang mga anghel obligado mo simba sa anak sa Dios. So ingani ding nahitabo. Matod pa sa mga church fathers, atong kutloon unsay history nganong dunay mga yawa. Ug atong basahon ang Revelation chapter 12, verse 1 to 17. Di ba ang hitabo ana ang introduction ana adunay tilimadon nga nakita dito sa langit. So ang interpretation ana sa mga church fathers maune nga ang mga anghel di ay gibuhat sila sa Ginoo una kay ang anghel una nagjutay sa tao. Karon ang tanan nga mga binuhat sa Ginoo gitagaan niya og freedom. Gitagaan niya og free will. Unya kay ang Dios gugma man, mao na nga gusto sa Dios nga higugmaon nato siya, higugmaon siya sa iyang mga binuhat sa gawasnon nga paagi. Kay ang tinuod nga gugma muhatag og freedom. Di ba kay mingon ta nga suwayi kuno nang imong asawa nga di nimo palaagon, di nimo tagag freedom, di na tinuod nga gugma. Ang tinuod nimong imong kaugalingon. So dili gusto sa Ginoo nga dili kanang mahigugma taniya nga dili pinugos. Mao na ang tanang binuhat anghel ug tao gitagaag freedom, gitagaag free will, pagpili. Anyang nahitabo Doon na sila i-test. Gitest, matod sa atong katekism, ang tanang mga anghel giput into test. Unsay test? So wala pa dahil sila makakita sa Ginoo face to face. Wala kanang seeing God face to face, gitawag nag beatific vision. Unsa day mahitabo kung ang tao o ang mga anghel makakita na sa dagway sa Dios face to face. Ang imong yung makita katong ang pagkasiyag yod, katong yung iyang pagka-Dios, dili na ta makasala. Mao na epekto. Once nga mabot na ta ng beatific vision, dili na ta makasala. Mao nang pangutana karon kanang mga anghel o mga santo sa langit, posible pa ba na sila nga makasa? Di na tungod sa beatific vision. Mahingpit na ta nga mahiusa sa kabubuton sa Ginoo. Karon ang mga anghel nga gibuhat sa Ginoo, wala pa sila makakita sa Ginoo face to face. Subject to moral testing. So mao na nga gitest sila. Unsay test? Mao ni Revelation chapter 12. Gipakita sila pananawon dito sa langit. Unsay nakita? Usa ka babae nga nagbistig adlaw, nagtunob sa bulan. Unya hapit na siya mga anak. Unsay gingon diha? Gianak sa babae ang batang lalaki nga naghari sa kalibutan sa paagi nga higpit kayo o gisakmit milingkod ang bata sa trono sa Dios. Karon ang pangutana, kinsa ang babae nga nanganak og batang lalaki nga iyang anak ninglingkod sa trono sa Ginoo? Kinsa ang maong babae? Way lain si Santa Maria. So ang gianak niya si Jesus. Unsay giingon sa Hebreo 1:6, ang tanang mga anghel kinahanglan mo simba sa anak sa Dios. Unsay nahitabo diha? Og imo tiwasog basa ang Revelation. Gikahig sa dragon sa yawa ang ikatulong bahin sa mga bituon. Symbolic na, dili na literal nga kanang stars. 1/3 sa mga angels iyang gi-recruit nga mo rebelde. Ug basahon nimo ang 7 hantod sa 9, may gubat dito sa langit. Si Miguel o ang kaubang mga anghel nakigsangka sa dragon. Ug hinginlan sila dito sa langit. Nganong ning rebelde sila kay di sila makadawat nga dunay babay nga nanganak og batang lalaki ug ang iyang anak nga lalaki milingkod sa trono sa Dios. So, mo to nga ang gingon sa katekism, ilang gisalikway ang paghari sa Dios. So mao na nga nahimo silang yawa. Sila'y gahimong yawa sa ilang kaugalingon. Mo bitaw nay prayer sa exorcism nga go to kanang ang sa Bisaya pa na umadto kamo sa kalayo nga giandam sa Dios alang kaninyo unsay giingon sa mga yawa kani mga poses mutubag. Correction Darwin. Dili ang Dios mao'y nagandam namo sa maong kasakitan. Kami ang nagama sa impyerno. Kuyaw kayo ng mga yawa, legalistic kayo, giyangko nila. Sila'y nag-create sa impyerno. Dili ang Ginoo. Moto ang tubag, Bro Leo. Mayong buntag, Brad. Ako dahil si Tito Abisya sa Didiuan, Cebu. Ang akong, for clarification lang, anamang ko mga santo ninyo kung nabuak ba, naputo ang liog, ako na pong repair. Di na ba siya ang ngayon ibutang ihalad sa altar?
So kun ingani ha, naay proper disposal sa mga sacramentals, labi na mga blessed nga object, mga images. Kung pananglit mabuak, unya wa na siya mabalik, wa na ma-restore ba? Ibutan ta naputol lang imo ra gipataptag babulgam, lain kay tanawon kay gabugdo tong naay na mailhan ng sinumpayan, di na siya presentable, mas maayo nga i-dispose siya. Pero kung mabalik siya, ibutan ta imo gyud nang gipatrabahog tao nga kamao gyud mo trabaho nga nabalik gyud siya sa iyang original nga mo soy bahid ng kuan ba nga namurag may sinumpayan, so pwede siya publishingan og otro. Pero kung dili na siya presentable, angay na gyud na i-dispose. Unsao man nato. Ang tambag ni Father Darwin ana, kaya uban na dadon sa parokya, mao nang ang parokya nahimong budiga. Kaya pare po na kay di man po mo dispose, pwede ato nang i-dispose, ato nang ilubong. Ang tuyo na to sa paglubong ana kay para dili siya matunob-tunuban, dili na siya malakang-lakangan, kay ning agi man siya pagkasagrado. Ingani di ay ang tanan nga mga imahen nga giblessingan, kung mabuak na siya mawala ng iyang blessing. Mao din na kung imo nang ipaayo pablessingan og otro. Mo na ituyo, mo na ikuan ana. Ya karon kung pananglit maglubong mo mga images nga di na magamit kay nalibat na tanawon, horror na tanawon ba kag nagbuhok, yamo na ilong, mas maayo gyud nga i-deform ninyo na daan diha sa inyong kwarto. Ayaw sa gawas ha, ngano ana sa kwarto man para dili mo makakos og skandal sa inyong mga silingan. Hala isa laging gibuak tong rebulto. Ang tuyo ana nganong atong i-deform kay og ato nang ilubong, kung dili nimo na i-deform, makubkuban naglain, makaingon ang nagkubkob nga milagroso. Laila na punto gamag kapilya. La sakyan to siyawa, daghan na noong madaot. Mao na nga i-deform na to kay kung makubkuban siya, di na gyud siya magamit. Mao na siyang tubag. Salamat, Brad. Dugang tubag katong gingon ni Brad Sherwin nga sa kwarto magbungkag, kay kung sa gawas ta magbungkag makaingon sila, lah dili na din na sila Katoliko, nagbungkag ng mga imahen. So mo na purpose nga atong itago ang pagbungkag. Naapoy prayer gid na dili kay lakto na bukon. Una bukon na ay prayer naa na dito sa guide. Kung wala naamoy handbook nga black, na ay guide dito pangayo mo kung wala mo ang guide. Kung prayer na ay prayer dito nga prayer for deliverance para sa tao, imo to i-modify pulihan imbes kay name of person, ang images ang imong i-modify. Okay, ang images mo i-direct nimo sa kuan. Okay, na ay prayer una bukon, human sa prayer bukon. Okay, okay, dugang tubag. Kanang giaghat na mo mutanan nga dili maulo mangutana kay pagbuot na ni Padre nga the last hour sa atong catechism mangutana kay ngano man dagan ang nanguli nga gamay ra gid ang naibalan. So karon mo na ni ang chance nga mangutana mo para may balaan para ni sir nakaibalo na siya nga ingon ana day pwede day ilubong pwede po dili. Unya dinita sa pangutana usa ka babae nangutana. Naapakoy chance nga maayo ang sakit og imo na kining gipabisaya panalitan Brad na sakit nga gipabisaya napa ba kunoy chance nga maayo. Okay, ang tanang kaayuhan sa sakit gikan sa Ginoo. Mao na no, hinumduman na to. Ato ra ning ilangkob isamari ang talk ni Bro Eugene. Dunay duha ka rason nganong ang tao dili maayo sa iyang sakit. Una, way pagtuo ug way paghinulsol. Mao gyud na klaro, basta wa kay pagtuo, wa kay paghinulsol sa imong mga sala, mao nga kuli gyud na imposible gyud nga ayuhon ka sa Ginoo. Di gyud mo lihok ang grasya sa Ginoo sa taong way pagtuo ug way paghinulsol. Ikaduha, naa kay paghinulsol, naa kay pagtuo, hugot kay pagtuo sa Ginoo, pero wa gihapon ka naayo. Ang kuan ana nga ang rason ana matud sa atong catechism sa labi na sa sakramento sa hilog, giingon na diha nga ang duna day kaayuhan sa lawas nga dili makaayo sa kalag. Mao dayng usahay dili na ta ihatag sa Ginoo pagbalik ang atong kaayuhan sa atong lawas tungod kay ang kaayuhan sa atong lawas makadaot nato, meaning sa dihang dili pa ta masakiton layo ta sa Ginoo. Nya karon nga nasakit na ta, nahiuli ang atong maayong relasyon sa Ginoo. So mao din nga dunay mga butang nga atong gipangayo sa Ginoo nga wa niya gihatag kay makadaot ni sa atong kaluwasan.
Mao na nga ang kanang pangutana nga dapat ba ko'y chance nga maayo ang makatubag ra gyud ana ang Ginoo. Kay ang makahatag og kaayuhan ang Ginoo. Pero ato ning sa unsa mga paagi ang Ginoo mohatag og kaayuhan, duha ka paagi. Ang natural nga sakit kabubuton sa Ginoo moduol tag doktor. Sirach 38:1 moduol tag doktor. Pero unsay mahitabo? Kay wa man tay ikapadoktor maong ipabinisaya kay di man ka-afford sa in English ari sa Binisaya. Pero kabubuton sa Ginoo nga moduol tag doktor. Moingon nga di magpadoktor kay way kwarta. Pero pag-ari pa dire dito na jud kog Mindanao bra, nalukop na naho ning Luzon, Visayas, Mindanao, nagpangita kog Banggiitang, Albularyo. Wa jud ko magpadoktor brad kay way kwarta. Pero gator sa tibuok Pilipinas. No nga questionable kay na siya. Mo na usa wa kay pagtuo sa Ginoo, mao nang ning samot ang sakit. Karon importante ko nang imong sakit preternatural gikan sa yawa, mao na nga og maghinulsol ka unsa mo tuo, dako kaayo og chance nga maayo ka during sa deliverance or after. O ikaw nga sige deliverance imong kaugalingon, dako kay chance nga maulian ka. Kay ang imong sakit preternatural. Kay ngani unsa nang preternatural illness? Ang yawa mao'y naghatag og sakit sa imong lawas. Mao na nga kung mapalayas ang yawa, mawa pod ang sakit kay wa naman ag source. So mo na preternatural, pero ang mga natural nga sakit, high blood, diabetes, ang tubag ra gyud na iagad na sa kaluoy sa Ginoo ug iagad pod na sa imong disiplina. Kay basin og sige pug kag lamoy og losartan, lakusog pug kamo lamoy og humba, di gihapon na mo epekto. No mo na mo toy tubag. So, ang Ginoo gyud may nasayod sa atong kaayuhan, no? Nya depende sa atong pag-ampo. Nya pay pangutana gikan sa tagahagna gikan ni Sister Mina. Ngano man kung naay patay o nya muhawa na sa balay, ilubong na padulong, nganong kinahanglan man yud ta musuot sa iyang lungon? Ang tubag, dili kinahanglang musuong. Mo na no, ang pangutana god, dili siya, contradicting siya sa Catholic teachings. Wa magtudlo ang simbahan nga ang tanan nga ugnay mamatay magsuong-suong sa lungon. Labaw nang wa magtudlo ng simbahan nga og ginuka ka di ka mo bisita anang gihaya kay mo bukad kuno ning imong nuka. Labaw nang wa gitudlo sa simbahan nga nag-abot sa menteryo ipangbilin tong mga lighter, mga posporo, mga kandila kay tanan kunong gida sa menteryo di na kuno angay iuli. Mao nang ibilin ng apel ng snacks, mga juice, mga pan ipangbilin gipang amigas na diha. Kung inyo pa nang gida og uli gipakaon sa inyong mga silingang gigutom, mas malipay pang Ginoo. Kay kanang pag-usik-usik sa pagkaon usa na kadakong sa na, kay nga naman, kining pagkaon, hinumduman na to, inhustisya na siya, nga giusikan nimo ang pagkaon, nga naon tay mga tao, nga angay makakaon, ana. To, tungod sa patuo-tuo, mao din na sa Deuteronomio 18:10 hangtod sa 12, ayaw kamo pagdangop sa mga patuo-tuo, sa mga diwata, mga mananagan, mga salamangkero, umudangop sa mga tigsangpit og espiritu. Unsay sumpay? Kay gikasilagan sa Ginoo ang tanan nga nagbuhat ni mga butanga. Karon, kanang mga nagsuong-suong anang lungon, ug matagakan mo anang lungon, mirise. Ngaman, kay ngano, wa ka sugua sa Ginoo og halasuong. Kay ang rason gud ana sa karaan, sumpa kuno na magpajag og labi na katapusang igsuon kanay og puuhon, magpajag og lubi. Pilion ra ba tong lubi nga daghag bunga o kanang naay saging nga daghag bunga kay sumpa kuno aron dili kuno mosumpay ang kamatayon. Karon ang akong pangutana, kay gisumpa naman kaha ang kamatayon. Kamong tanan nga mga kaliwat di na mo mamatay, di na mo mamatay. Nganong mamatay pa man gihapon. So usa na kadakong bakak nga pagtulunan. Mao nga katong pangutana wa to kinahanglanang buhaton kay wa to gitudlo sa simbahan. Daganong kinahanglan ta maminaw sa simbahan sa 1 Timoteo 3:15 mao ni ang haligi og sukaranan sa kamatuoran ug ang sa 2 Tesalonica 2:10 hangtod sa 11 silutan sa Dios ang magsalikway sa kamatuoran nga gitudlo. Mao to. Nya pay sumpay pangutana samtang nagsulat pa atong sister sa pangutana.
na ako'y giatiman nga masakiton ug walay finding sa doktor. Busa miduol mi og albularyo. Gibarang kuno sa silingan nga gikabikil. Tinuod ba ni o tinuod ba ang barang? Okay. Kanang pangutana ha, common ana mo dire. Common na. Yan hati ang arita sa last nga question, tinuod ba nga nay barang? Ug arita sa Biblia, Galacia 5:20, nay barang. Usa kining pagpamarang usa ni sa mga sala nga di ta kasud sa langit. Mao na nga ug budangop kag mga marang gibaligya nimo ang imong kaluwasan sa demonyo. So mo na nga pila na may gipabarang ninyo. Mo na putana. Nara batay kontra dayon na tong di man ni madutlag bala tawhana judo karate di matabang ni. Judo karate barang zokabar. So yari ha, kami dire sa office naman sa mga tao nga madutlan og curse tunglo or barang naman gyud na. Mudako ng tiyan, why finding sa doktor. Pero kasagaran ani nila gidiagnose kinsa may nagdiagnose nila nga gibarang ang albularyo. Unya ang nakamaot ko na kay ang albularyo nga nagdiagnose moingon giatiman man kag gimaniho man kag buhing tao. Kinsa may gabinuang humanong imo raning silingan ag ikaw po nga naay silingan nga kabikil wa nay lain. Tanawa ra. Kami diri sa office kung naman gani gibarang di mi mangutanag kinsay gabarang nimo. Giunsa kapag barang kanusa ka baranga useless na tanan nga pangutana kay kana kung pangutana kinsay gabarang ang imong ipunting ana ang ubang tao. Ang pangutana karon Katoliko man kaha ka, nabunyagan, nakakalawat na ka, nakalawat. Katoliko lagi Katoliko ko ba tigsimba ko nganong nadutlan man kag barang maunay pangutana. Dili sakto ng pangutana kinsa kay gabarang Lord. Ay ambot, ako kahibaw kay di ko mananagna. Ang angay nimong tubagon karon nganong nadutlan kag barang. Pag-check pa, pagsuwat pag narrative, gadumot, masinahon, tikasan, uwagan, unsa pa ning ubang mga negatibong kinaiya, luuran, kanang tanan nga mga negative emotion di ay doorway na sayawa. Di tigsimba, way kumpisal, way mga kasal, way kumpirma. Usapan ng uban na, mga lawat nga, way kumpisal. Lain pa, nang gigamit og artificial contraceptive, gapasok-sok og ayode, gakondom, gawithdrawal, gapa-inject og depo, gapadaod og implant. Mao nagnaay mo barang nimo, maigo so kaditso, kay wa man kay proteksyon gikan sa Ginoo. Mao na nga karon ang among buhaton, i-close ning tanan nga mga portal. Kay kanang imong pagkamadinumtanon anang imong silingan, ang gisugo ni Kristo higugma imong kaaway ug panalangini ang nanghimaraot nimo buhatan na. Kay kung dili na nimo buhaton, mudako pagyud nig samot imong tiyan ug naay posibilidad maapil imong itlog ngan maingon jud nagbuongon kadako. Mao na mahitabo. Mao nga ang pautana dili importante nga mahibaw tag kinsay gabarang. Focus ta sa atong kaugalingon. Naa nako ang diferensya nganong nadutlan ko. Nya nga na may uban nga di kakita sa ilang kaugalingon. Sayop ngano man sa psychology na gitawag og Zoharis window. Naay part sa atong pagkatao nga naka-aware ko nga naa ko ani ug aware ang ubang mga tao, labi ng pamilya. Pero naay kinaiya nato nga ang dili ta aware nga naa ta ana unya ang mga tao sa atong palibot mao'y nakakita. Kini nga klase sa kinaiya mao ni peligro. Kay daghan nato dili ta aware o dili ta gustong mudawat nga ingon ana dayta. Mao na nga kining exorcism and deliverance usa ka proseso. Maapil gyud ani ang psychology, psychiatry, apil na ana ang medicine, tanan holistic siya. Mao na nga usa ka taong gibarang naa sa pagdumot, white chance maayo kung di siya makapasaylo. Unsay paagi sa pagpasaylo, i-process. Unsay buhaton sa pag-process, kinahanglang mo cooperate ang maong tao nga musugot siya i-process. Kay kung di pod siya ganahang i-process, among i-terminate ang kaso. Manuman, uroy og ari na kamatay sa among kamot, kami pasanginlan.
Kay kami last touch, mao na nga manghunaw jud mi sa mga taong di mo cooperate. Mao to'y tubag. Okay. Dugang tubag, anaa sa panultiyon 26:2, ang tanang tunglo, musaylo lang kung walay gipasikaran. So, ingon ni Brad Sirwin, basta ang pangutana, nganong nadotlan ta. So, mag-careful ta, kay ang barang, usak ka, pagpanimalos nga, violente nga, dili violente ba? Dili ta mo direct o pagig-away sa atong kontra, mo nang iagig barang. So, careful kita sa atong pagkatao. Ato gyapon gamiton ang atong pagka-Christian moral, ang atong mga virtues, ang pagka-buutan, magyatagon, masinabtunon. Unya dinita sa pangutana, medyo nabaguhan ko pero atong tubagon. Brad, pwede ba magpa-blessing sa mga ballpen, charger, uniform sa mga NARS? Kung ang tuyo sa blessing aron makapasar, di pwede. Mo no, ang eksakto nganong ang ballpen man pod og ang papel mo ay blessingan. Nganong dili man ikaw ang mangayo og blessing sa pare nga hatagan kag enlightenment nga makapasar ka sa exam. So superstitious siya. Kinsa day mo answer ang ballpen, mo answer nag-iyahabot buot. Napay uban na magsuot og panting puwa, brang puwa. Mao na nga mahurot ng tanang display sa mall nga jamo na hibiling panting nga color puwa kay gipangsuot na tanan kay exam. Napoy uban magbutang og piso anang ilang sapatos bro, usa mag-inatras og sud sa room inig exam. O di ba kaha magtunob og Bombay, mao nang gakiang-kiang abi og naay tunok, naday Bombay gisod sa medyas kay aron lagi kuno makapasar. Pinakno in taon ng pagtulon-ana, wa na gitudlo sa simbahan. No, gusto mo magpa-blessing, ayaw ninyo pablessingin ng ballpen, papel, unsa pa na. Og ang maangay yung buhaton, pagtuon, pagampo, pwede ka magpa-blessing, mangayo kag blessing sa pare for enlightenment. Nga giyahan ka, di ka madaog sa kahadlok during sa exam. Pwede na siya. Pero kung ang ballpen, why utok ng ballpen? Di na pwede. Okay, niya pa'y pangutana. Pwede ba ko mutabang sa uban tao nga mayawaan kung pananglit na ay emergency nga may tabo? Sa giingon ni Brother Obet ganiha, walay emergency cases sa exorcism. So kanang atong emergency so ni Brad kay nag-react. Giunsa man nimo pagsiguro nga kung imo nang tabangan karon, di na mo react. So mao na no nga ingani, pwede ba kumutabang sa ubang tao kung naay emergency? Ang tubag, depende sa tabang nga imong ihatag. Ato na iklaro ha, unsa ka nga klase sa tabang. Kay kung ang buot ipasabot sa pangutana, nga ang iyang tabang nga himuon, siya'y mag-deliverance, siya'y mo direct command, mo gamit siya sa handbook iyang i-cast out, di yun na pwede. Kay dili ka pwede mo direct command sa yawa kung dili sod sa imong family. So unsa may buhaton? Ang ato lang tiling buhaton, atong tabangan ang pamilya nga makalma sila, unsa ilid na to, kita ba kay mulid og rosaryo, magmulid ba kahata sa kanang naay gitawag na to og chaplet sa Divine Mercy, mao nay atong himuon. Pero dili gyud ka magcasting. Ayaw gyud mo paghalahala o kamoy magcasting nga dili inyong relatives, dili inyong kadugo, dili inyong kanang sakop sa pamilya kay ma-retaliate ni ana. So karon ang buhaton pwede nimong ilid ang mga tagtungod kay kasagaran na maratol man. Imo rang istoryahan, relax lang, kalma, mo focus ta sa Ginoo. Mangayo tagtabang sa Ginoo, mangayo tagtabang sa mahal nga birhen, magrosaryo ta. Why mo singgit? Kalma lang nga pagampo. Kanang kining atong kay ang yawa di ay ingno na to. Kay ang yawa mosamot kakusgan kung makita niya nga nahadlok ang mga tao sa palibot. Pero kung kalmado ang mo approach niya, dili na siya makahigayon pa, dili mo samot kakusgan. Mo to siya depende sa tabang. Good morning, bro. Kanang waray manggod. Waray man. So taga-Buyog po me. Then may da kami nakilala na
sister iti patawag haamon kay diri ako no ay dili daw siya kanang tambalan. Oh, tapos ang iyagi buhat kay kanang before siya magmutabang sa mga tao is magpa ano pa po siya kanang rosary, mag-prayer, then ugsa siya mo tawas. Oh, mutawas siya. Oh, tawas. Oh, so Ang rosaryo na ay o niya sagol. ang rosaryo is naay sagol na which si Mama Virginia daw. Oo. Oo, sa lugar sa Mahaplag. Then mao daw nga Mahaplag Leyte. Na Mama Virginia. Oo. Dool sa boyo ka maplag. Apostol kapot so okay siya? Dili. At diluklukan. Ingani ha. Pwede ba ka garantiya ba nga tigrosaryo man maramag ingani ha. Arita sa page 79 sa guideline sa exorcism. The demon of divination and the power it gives. Mo nagingon. Appeal sa mga tricks sa yawa. Tricks sa mga tao nga gigiyan sa yawa. To add to the trickery, the diviner, kita man the diviner, katong magtatawas, katong silbing ga practice sa occult. The diviner will ask the person to continue to pray, receive Holy Communion, pray the rosary, etc., while at the same time maintaining that the afflicted must continue to use prayers, rituals, potion confected by the former. Mao tong gingon, garosaryo pero gatawas gihapon. Naa gihapoy uban pang mga gibuhat ni ana. So kini siya klase na siya kay ang divination di ay is a deceiving spirit. May kag deceiving mangingilad. So mao na nga gamiton nila ang simbahan, gamiton nila angan sa Ginoo, mugamit sila mga kapilya, mga imahen, ug tinuod man tong giingon ikaw kuno explain ana bro kay wa ko maswito anang Sige sa bro. apoyo. Oh. Okay, so si Mama Virginia, si Mama Virginia, kasi ini-insert nila yan sa rosary, kalimitan si Mama Virginia, siya ang ina ng founder ng Catholic Apostolic Church. Ang Catholic Apostolic Church, ang founder niyan si Teruel. Walang kaibahan yan sa Katoliko. Halos lahat parehos. Pero malalaman mo yan kapag yung mga obispo nila, kasi yung skull cap nila may violet, may gold, may green. Kasi yung sa Katoliko kasi, kapag ka-bishop ka, isa lang. O isa lang, merong pula, di ba pula? Yung iba para ng dark o pink. Ganyan lang, isa lang ang kulay. Santo Papa, puti. Yung sa kanila, ang daming kulay. So magtataka ka na kasi yung ginagamit nila yung mahal na ingkong. Kapag ka marinig nyo yung mahal na ingkong, ang dami na yan, mga Apostolic Catholic Church yan. Meron yan, malilito kayo kasi yung mga madre din nila, ang hahaba ng mga belo. O ang haba ng mga belo, tapos nagpapakilala sila ng mga Katoliko. So kahit na kami, ako, Franciscan man ako, galing ako sa seminaryo, meron na kaming dalawa na ahead sa akin na mga friars na naging pari din nila. O ngayon, kasi sa kanila, 1 year lang pari ka na. Sa Katoliko, hindi kasi. So kapag ka merong Mama Virginia, ginawa nila yung santa. O ginawa nila yung santa, na mga okultista, kalimitan ng mga Apostolic Catholic Church nang tatawas, nang huhula, o yung pumupunta sila sa bundok doon sa Bulacan, sa Cavite, meron silang Stations of the Cross, meron lahat ng mga prayer sa simbahang Katoliko, halos parehos. Kapag ka magmisa sila, may dagdag na mahal na ingkong. Okay, so yun lang ang explanation natin. Okay, base dito sa documents natin, ano ba itong mahal na ingkong? Ang founder nila si John Florentin Lenson Teruel. Ang kanyang ina, Maria Virginia Peñaflor
Leonson, no? Who apparently had an initial mystical experience after Virginia joined the 3-day formation called Corsilio. Her experiences gave her ideas in reaching out to lost souls. Then, under the guidance of Mahal na Ingkong, she founded her own Corsilio group named Holy Spirit Apostolic Catholic Corsilio Foundation Incorporated, or incorporated pala ito. No, business ito, incorporated. No? Isa pala itong kulto. Ginamit lang nila yung pangalan ng Katoliko upang makapanlinlang sila sa mga tao. Ito ha, totoo ba na pare itong si Teruel? Ang sagot, hindi. Mas mabuti pa yung Aglipay kasi si Gregorio Aglipay ay tunay na paring Katoliko. Kasi ordained priest siya, tumiwalag sa simbahan. Itong Ingkong na ito, sila lang ang nag-proclaim. Yung mga bishop nila, self-proclaim lang yon lahat. Hindi yon tunay na ordained ng simbahang Katoliko. Walang koneksyon sa Katoliko. Ginamit lang ang pangalang Katoliko. Yun po. Bro, kanang Tagalog. Valid pa rin ba yung mga prayers nila? Yung pagro-rosaryo nila, yung rosary, yung Stations of the Cross nila, valid pa rin yun? So, ang station, iba kasi yung intention nila. Ang validity sa prayer is hindi yung sa ano yung nakikita, yung ano yung external, yung external practice, yung pag-recite, hindi lang yun basihan. Ano yung intention? So, yan pa lang na alam nila, conscious sila na hindi sila inutusan ng Diyos na magsagawa ng simbahan, peke na yon. So lahat ng mga ginagawa nila ay contaminated. So posible na lalo na pag meron silang dinagdag na mga aral, yon, mahirap yon. So para mas para safe, i-renounce nyo yan. Umalis kayo sa grupo na yan at ikumpisal ninyo yan sa pare. Good morning mga brad. Kanang ako tagalila. Kunya kanang mangutan ako kanang kining buutan way bisyo. Kanang buutan siya ba niya? O natingami kay kanang gihukot siya sa nambraga hikog ba? Niya kadto siya yang kalag dito maluwas. Patay. Kay kini kuno maghikog imang kuno pasaylo sa Ginoo. Pero wato siya kuan. Bisyo. Buutan nga pagkaamahan. O nasyak mi kay nganong nagbitay na siya sa punuan sa among kapihan ba? Kahoy. Mahulwas pa kato yang kalag. Wala siya sala, Brad. Wala siya sala, wa siya bisyo, buutan, pero naghikog. Ang pangutana, maluwas ba yang sala, bisan pa og, sala, yang kalag, bisan pa og naghikog. Okay. Okay. So, ang maong pangutana, sa karaan gud nga panglantaw sa mga Katoliko nga wa kayo ma-educate. Murag general nato nga basta maghikog, sigurado na gyud kang maimpirno. Pero base sa panglantaw sa simbahan, nga ang culpability, accountability sa sala, kinahanglan naa ning tulo. Full knowledge, full consent, o grave matter. May ka grave matter, seryoso nga buhat. Ang maong buhat mismo is immoral, unya seryoso. Nganong grave siya? Kay gidili siya sa Ginoo. Unya kanang dili pagpatay, so apil man na sa napo kasugo. So apil sa mga grave matter kanang napo kasugo. Una nasod ana ang dili ka magpatay, apil nang paghikog ana. So nasyat siya sa grave matter. Karon ari ta sa full consent o full knowledge. Ibutang na to, nahibaw siya nga sa ang pagpatay. Nahibaw sa tingali. Pero ang pangutana, unsay rason nganong iya nang gibuhat? Kay kung naa siya ay mga psychological disturbance before niya gihimo ang paghikog, wa siya sa maayong pangisip, dili siya accountable sa mortal sin. Kay nga naman, dili siya mahog nga mortal sin tungod kay kanang
disturb man siya. Kana bitaw every time bitaw nga magbuhat tagsa nga sa paghimo nimo ana disturb ka. Dili full imong consent. Mura kag kana siya mamitigate ang sa ana base sa moral theology. Unya sayo po nang muingon ta nga ang tanang naghikog maimpierno. Kay sa istorya ni Padre Pio, diatoy usa ka asawa gahilak. Ningon si Padre Pio, nganong naghilak man ka? Si Padre Pio ba kay milagroso kay to, miracle wonder kan kayo mga makatagna gani siya sa imong sa nga wa nimo gisugid. Naghilak ko padre kay naguol jud ko sa hongbana kay sigurado jud ko buutan man unta to hongbana pero wa ka agwanta sa among problema. Gahikog naguol ka jud ko padre kay na impierno na jud hongbana. Unsay gingon ni Padre Pio? Ayaw ka balaka kay tunga-tunga sa kanang sa tawag anang tulay, tunga sa tulay o sa tubig nakapangayo pa siya pasaylo sa Ginoo. So sawa pa dahil siya matibugsok sa tubig, nagmahay pa siya, Ginoo, pasaylo ako, nangayog pasaylo, namotong naluwas, nasangit sa purgatorio. So mao na nga, ang Ginoo, so nasayod, anak kong saa si Jakaron, na impierno ba o na purgatorio, wa tay gahom paghukom, anak. Mao to siya. So nay dugang pangutana, kada bulan ko mukumpisal, apan, naisala nga wana ko gikumpisal kay dugay naman to. Angay pa ba tong ikumpisal nga dugay naman tong salaa? Arita sa pangutana, is it necessary to confess every sin? May gingon sa Baltimore Catechism, page 83. Ang gingon dere, it is necessary to confess every mortal sin which has not yet been confessed and forgiven. Kung aware ka nga nakasa kag mortal, bisag unsa na to kadugay, aware ka. Kinahanglan obligado ta nga ato tong ikumpisal tanan. Pero ang mga venial sin, ang gingon dere, it is not necessary to confess our venial sins, but it is better to do so. Kanang mga gagmay nga sa dili ta obligado nga maunay atong iuna og kumpisal. Ang angay do natong iuna kumpisal katong mga sa nga uwaw kaazo og ganang naay di ta katog maghayang kay grabe gyud nga gitulisok ta tatong konsensya. Angay nato na ikumpisal kanang mga ginagmagagmay dihang pagpangliba, kinagmay-gagmay dihang pag like anang mga naay kanang sikat bitaw nga na trending kanang naay uwag-uwag bitaw na nga sayaw nga Elias ba na kanang sayaw ginagmay sa nimo anang ginagmay uwag-uwag nimo kana siya matangtang na siya panahon sa pagsimba pero gi-encourage ta nga ikumpisal na. Dili siya oblige, ang oblige lang katong mga salang mortal. Karon po tana, what happened if we knowingly conceal a mortal sin and confession? Nahibaw ko nga na ako'y sa nga mortal, pero wa na ko ni gisugid. Kay na ako'y prinsipyo, dugay naman to. Wa naman to nako buhata pod karon ang tubag. If we knowingly conceal a mortal sin and confession, the sins we are confessed are not forgiven. Moreover, we commit a mortal sin of sacrilege. Importante, example, sa una, sa daga pa ka og ulitaw, gatimo-timo mo sa imong asawa. Meaning, gauna-una, premarital sex. Unya, naminyo na mo sa pare. Wa nimo og giapil og kumpisal nga gatimo-timo mo sud sa taas nga panahon. Wa po nimo gikumpisal nga gakondom mo, ga-withdrawal atong panahon na aron di mabuntes. Karon, ning kumpisal ka sa imong ubang mga sa, wa nimo to giapel tong bugat nga sa. Kadtong imong sa ngay kumpisal, wa to mapasaylo. Gadugang gihapon kag sa sacrilege kay nahibaw ka nga naa kay sa nga bugat pero wa nimo gisugid. Pero what are we do if without our fault we forget to confess a mortal sin? Tinuod jud kang nakalimot, wa ka makasa. Pero karon nga nahinumduman nimo, imo na nang isugid. Uy, wa man din ni masugid. Sa sunod na kumpisal ako ning isugid. Mao na nahitabo dire, nahi kaso. Mao ni nahitabo. Natingame bae. Dapat unta ning i-deliverance kaning mayawaan god, magkadugay, magkahinay unta ang reaksyon sa yawa. Timaan nga kanang maulian do ning tawhana, naay progress. Ay nahitabo kay nagkadugay, nagkakusgan man. So naani gitago, wa ni mo cooperate. Pag interview pa no, gikasal ba mo? Gikasal man gyud sila. Naay picture nga gikasal.
Ang akong pangutana, sa una kay wa pa man may mapasuwat og narrative mao nang mailad mi sa mga pasyente. Di may maka-diagnose dito ba kay di man pasuwat og narrative. Ang ipangutana nga, so wa pa mo makasal sa imong bana, gatimo-timo ba mo? Una-una ba mo ba? Dog ba mo nga kasal-kasal mo banig diha? Oh, Brad, naimo na ba nang gikumpisal? Halawa ra ba, Brad? Unya, wa ba mo magamit og kondom o di ba withdrawal kay ron di sa mo mubuntis atong panahon na kasuway pro ba daimo na ba nang gikumpisal? Wa pod. Da kining imong bana sa uli tao pa ka wa ba di ba ka tigtan-aw og bold, wa ba ka makakommit og masturbation? Sus kadaghan so Brad, daimo na ba nang giapil kumpisal? Wa mao ni hinungdan. Mao ning hinungdan ning yawa, wa ni manglayas kay naa pa man siya stronghold. No, ang mortal sin di ay is basta naa pa ta sa state of mortal sin, naa ta sa estado nga nahimot ang slave sa yawa. Ang termino ha, slave o lipon. Bugat kay na nga term nga slave. Slavery of sin. So mao to siya ang tubag. Bolio. Way lang pangutana. Personal nga kanang aktual wala. So dinita